po dito sa aming bangko. Ayan, purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Father God, sa bread of life, sa 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 pagkain na hinain mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa araw na to na pinagpala mo ulit kami, Panginoon. Hinainan mo kami ng salita mo, Panginoon, sa umagang ito, anumang oras at dako sa lugar na aking mga kapatid, Panginoon. Nagpapasalamat po ako dahil ikaw ay Diyos na mabuti, ikaw ay Diyos na di nagbabago. Panginoon, patuloy kong ipinagkakatiwala at sinosurrender, Panginoon, yung aking buhay, yung aking bibig. Ikaw ang patuloy na magsalita, ikaw ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon, kung gaano po kahalaga ang aming mga pag-uusapan sa oras na to, maging isang pagpapala po sa bawat isa sa amin at sa lahat ng makakarinig, Ama, in the mighty name of Jesus. Patuloy ko rin pinapalinis, Panginoon, ang aking puso, ang aking isip, ang aming buhay sa oras na to. Lord, cleanse us, purify us, yung mga motibo ng mga puso namin sa harapan mo sa oras na to, Ama. Lord God, ikaw po ang magtanim ng buto sa aming mga puso, Panginoon, at maput namin into practice ang lahat ng aming maririnig sa oras na to. Pinupuri kita, Ama, hindi dahil, Panginoon, ikaw ay mabuti, kundi you are great, Father, you are holy, Panginoon, at sa lahat ng panahon ay lagi kang mabuti. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri, Panginoon. Lord, for your grace sa oras na to sa akin. Ikaw ang makita, hindi ang aking kainaan. Ikaw lang ang maparangalan, hindi po ako. Ilubog mo ako, tungtungan mo ako, Panginoon. Ikaw ang mag-increase sa akin, Ama. At Lord, ikaw lang ang makita, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, pinagkakatiwala ko po ang katagumpayan ng gawaing ito. In Jesus' name I pray. Patuloy po ako nagpapakumbaba sa harapan mo ngayon at nagpapasalamat, Ama. Sa pangalan ni Jesus, ang kapangyarihan ng iyong salita ang magmanifest sa araw na to at ikaw ang makita. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Praise the Lord. So, purihin po, Panginoon, at tayo po ay magsimula na. Hallelujah. So, isusurprise ko muna kayo wag ko muna natin basahin yung pinaka verse natin, no? Kailangan ko munang painitin muna yung inyong mga tenga, 'di ba? At puso ninyo para alamin itong mensahe natin kung bakit ito yung ating verse today. Amen. So, takpan ko muna yung noo kong malangis. Hallelujah. Parang pwede nang prito ng itlog. O, ang kintab naman ng ulo ko. Anong noo ko? Amen. Amen. Ate Pema, nag-unmute ka talaga para tumawa. Praise God. So, purihin ng Panginoon. So, let's talk about table. Amen? So, ang significance po ng table spiritually ang ating pag-uusapan. Amen? It's about intimacy, mga kapatid. So, kailangan nating maintindihan bawat isa po sa atin, kasi without understanding, there's no growth. Pag di natin naintindihan tong pinapahayag ko sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, walang growth po na mangyayari sa bawat isa sa atin. And when there is no growth, there is no elevation. Amen? Hindi tayo magle-level up kapag wala pong hindi tayo makakatungtong. Amen? Sa gustong ipatungtong sa atin ng Panginoon. Kaya may mga answer prayer kayo. Amen? Kasi kung walang elevation, wala ding transformation. Amen? Kaya, ang transformation po, without transformation din, there's no acceleration, mga kapatid. Kaya dapat ina-accelerate tayo. Pagkatapos tayo i-transform ng Panginoon, ina-elevate niya tayo, ina-appoint niya tayo, and then, ina-accelerate niya yung mga engines natin, di ba? Para palaki niya yung mga muscle natin, di ba? Yung makina natin, pinaiinit niya. Para mag-accelerate, para mabuhay lalo tayo. Na hindi lang natatapos sa pagkilala natin sa Panginoon, kundi, 'di ba, ine-exercise natin para tayo ay lalo pang lumalim sa salita ng Panginoon at lalong makita natin ang Diyos sa buhay natin. Amen? So because of all this, 'di ba? Ito yung tinatawag na para siyang chain, parang kadena to magkakadugtong, 'di ba? Without understanding, there's no growth. Without growth, there's no elevation. Without elevation, there's no transformation. Without transformation, there is no acceleration. Amen? So, kabit-kabit siya. Amen? Kaya para po itong kadena na
Ito yung chain, ito yung reaction na simple para maintindihan natin yung ating purpose. Amen? Yung mind natin at yung will ng God sa buhay natin. So, now, we have to understand po the every decision, spiritually and physically, sa ating buhay ay laging sinesettle at the table or at a table. Diba? Sa lamesa daw po, maging physical man o spiritual. Ate Med, saan ka gumawa ng devotion mo kanina? Ate Meds, saan ka nakipagtagpo sa devotion mo po kanina kay Lord? Ayan sa table. Praise God! Sa table! Hallelujah! So, physical, sabi nga, at spiritual, sa table ginagawa. Yan, alam nyo po, every act of intimacy always happened at the table. Lahat ng nangyayaring intimacy always happened at the table. Amen? So, if there is no table, there's no intimacy. So, kung ikaw ay hindi nagde-devotion, hindi ka nananalangin, amen, there's no intimacy. At madalas ginagawa ang pananalangin at devotion sa table. This is why every home then, lahat ng bahay, kung napapansin ninyo, especially sa mga traditional homes, amen? And even sa modern home, and even sa bahay kubo is always have what? Dining table. Amen? Laging merong kainan. Hallelujah. Kainan ng pagkain po. Praise the Lord. So dining table is not simply to eat, but is the place where the family get to connect. Hallelujah. Dito pala sa table nagaganap ang connection, mga kapatid. Saan kayo unang nag-date? Ate Jolly ng boyfriend mo? May table ba nung nag-date kayo, ate? Nung inaalam niya yung when you get to know each other? Baka sa kanto ka lang dinate, Ate Jolly. Sa table. Yes, sa table. When you want to get to know each other, di ba? Sa table. Tama? Ini-invite sa table. Sa restaurant dapat, hindi sa kanto. Amen? Praise the Lord. So, it is the place where the family get to know and what was going on to other person. Dito rin yung place na tinatanong natin, kamusta na yung kamangkin mo si ganito? Pagkaupo mo na siya sa table, di ba? Kamusta na si Lola? O kamusta na si Uncle? Kamusta na si ganito? You are asking them, di ba, kung kamusta na sila. Di ba? Even yung mga ibang tao o yung mga dati ninyong kaibigan. Depende po kung sinong kasama nyo sa table. Amen? So, ngayong oras na to, ngayong araw na to, the reason kung bakit natin to pinag-uusapan, di ba? Kasi napakahalaga po. And sometimes, sa panahon ngayon, kaya maraming pamilyang nasisira kasi hindi na sabay-sabay kumakain sa table. Amen? Kaya ang daming mga family na naghihiwalay na. Dahil nagpapadede si Ate Pem, hindi siya sumasabay sa asawa niyang kumain. May sarili na siyang oras ng pagkain. Amen? Di ba? So some people na po, they destroy their family because they don't have time to eat in the dining table anymore. Especially po dito sa US, no, because we have different kind of time. Amen? Ewan ko kay Pastora Mary Lou, sabay pa ba kayong kumakain ng asawa mo, 'di ba? Sometimes yung children natin, 'di ba? Kapag dumating sila, saka pa lang sila kakain ng tanghalian, tapos ka nang kumain. Minsan naman pag lumabas sila, lalabas sila kasama ng kaibigan, doon na sila kumakain. Amen? Yung iba naman, sa sobrang busy, mama, I eat to my room. 'Di ba? And, di ba po, minsan sa labas sila kumakain, di na natin nakakasabay yung mga mahal natin sa buhay. Amen? So, napakahalaga po. This is the reason why most of the family destroyed because we never spend time to eat on the table. Amen? At, iba-iba na ng place yung kinakainan natin. Kaya minsan, yung asawa mo, nakita mo na kumakain sa kapitbahay. Kasi hindi ka nagluto ng pagkain. Amen? Sa kapitbahay mo na nakitang kumain, kasabay na ibang tao, kasi walang kanin sa bahay ninyo. Kasi hindi mo na naasikaso. Amen? So, napakahalaga po, let us remember, ngayong oras na to, that table is the most important table in your home.
yung dining table po. Because it is the table of intimacy. Yun po ang significance ng table spiritually. It is the intimacy. Amen? It is the place that you come together with your family. Amen? And we relight. Iniilawan natin yung pamilya natin ng fire. Diba? Sometimes sa gitna ng table, mostly sa mayayaman, may kandila sa gitna. Diba? Kasi yun yung nagsisimbolo ng bond, ng love, and connection. Hallelujah. So, napakahalaga po that the most important table is not your kitchen counter. Amen? So, hindi po yung kitchen counter ang important table. Hallelujah. Hindi yung pinaghihiwaan mo ng mga gulay. Di ba? Minsan dito kasi sa Amerika, nakahiwalay po yung kitchen table namin sa dining. Amen? So, yun po na nakahiwalay po ang table ng dining namin sa kitchen counter. So, pinapaunawa sa atin dito na hindi yung kusina mo, yung pinakalamesa ng kusina mo, ang pinakamahalagang parte, kung saan ka naghihiwa ng gulay, kung saan ka naghihiwa ng mga lulutuin mo, kundi ang dining table po natin. Amen? Hindi po ang common room ninyo or yung TV room ninyo or yung salas ninyo, hindi po yon. The only place where your spirit and your soul as a family can connect is at the dining table po. Sa dining table, doon po na-absorb natin yung mga love of the family, yung connection sa pamilya, yung spirit natin, 'di ba? Na parang anong tawag dito? Umaapaw na kasiyahan. Yung joy ng spirit natin pagkasama natin yung buong pamilya natin kumakain. That is the only table in the house you prepared for. Doon ka nagpe-prepare ng umagahan ninyo, tanghalian ninyo, hapunan ninyo, minsan supper, minsan merienda. Amen? So, kailangan nating maintindihan the power of that table. Amen? Pero alam nyo, ang nakakalungkot, minsan, nare-realize na lang natin yung kapangyarihan ng table na yon tuwing Thanksgiving, tuwing my wedding, tuwing Christmas, tuwing New Year, tuwing birthday. Every form of celebration sa table ginaganap. Amen? Kaya, maraming table po ang hinahiinan natin ng mga espesyal, 'di ba? Na mga pagtitipon. Why? Because table represent intimacy. Amen? Because table represent love. Because table represent communion. And it is the place that union and the bond are strengthened. Dito sa table. Amen? Yung bonding ng pamilya, yung pagkakaisa ng pamilya, pinag-uusapan. Hallelujah. Kaya napakahalaga po, So, that's why sometimes, if we want to know kung kaibigan mo pa yung kaibigan mo dati, Ate Fem, imbitahin mo siya sa table. Hallelujah. 'Di ba? Sandali, tumatawag po yung anak ko. Tingnan ko lang. Hallelujah. Praise God. Ayan, bait naman na anak ko. Tinatanong niya kung gusto ko daw ng boba. Hallelujah. So, purihin po ang Panginoon. Kaya kung gusto mong malaman na yung kaibigan mo, Ate Jenna, is kaibigan mo pa, yung kapitbahay mo, is friend mo pa, ayain mo sa table mo. Pag hindi pumunta sa bahay mo yan at nagkape kayong dalawa, ibig sabihin, war kayo. Hallelujah. Ikaw, Ate Bren, yung kapitbahay mo, kaibigan mo pa ba yan? Ayain mo ng kape. Di ba? Pag may gusto kang makilala, saan mo inaaya? Sa table. Tama? Inaaya natin kape tayo, Ate Meds. Kwentuhan tayo, Ate Meds. Kaya, kung gusto mong malaman yung kaibigan mo, if is still your friend, ayain mo sa table. Amen? Ayain mong kumain. Ayain mo sa labas para malaman natin. And sometimes, yung kaaway natin, yung wrong people, na po? Sometimes, yung wrong people, yun yung mga taong inaaya natin.
Na hindi lang po sila ang nag-aaya sa atin. No? Sometimes, naaaya din natin yung mga tao na akala natin tama, pero hindi pala tama. Na minsan, dahil mali yung mga tao na in-invite natin, imbes na magkaroon tayo ng connecting sa bawat isa, ibang connection, yung binibring nila sa bahay mo o sa tahanan mo. Sometimes, yung people na inimbita mo o yung people na kasama mo sa lamesa, yun yung nagme-mess ng buhay mo. Yun yung nanira ng pamilya mo. Yun yung nanira ng pangalan mo. Amen? Hallelujah. And before you know, minsan bago natin malaman, nasiraan na tayo. Bago natin malaman, di ba po, naatake na tayo. Bago natin malaman, pati tayo naging bahagi ng gossiping nila. Pati tayo, or minsan, tayo naging ka-join ng gossip nila. Di ba? What she say? What he say? 'Di ba? Anong sinabi nila sa iyo? Anong sinabi ni ganito sa akin? Anong sinabi? Hindi mo namamalayan minsan pag di ka nag-iingat ng mga people surround you. Sometimes you are part of the gossiper. Ikaw na yung parte na nakakagawa ka ng pagkakasala. Nagiging parte ka na ng dabber cards nila. Amen? Kasi sa maling invitation mo sa tao. Or sometimes, ikaw yung ini-invite nila para lang kunwari mga musta sa'yo. Yun pala, they're trying to destroy you. They're trying to stab your back, Ate Jolly. They're trying to mess your family. Akala mo kaibigan mo. Amen? Yun pala, kabahagi mo na rin sa mga mo, 'di ba? Sikreto mo, 'di ba? Dahil nakwentuhan mo siya ng mga secret mo, akala mo friend siya, yung pala 'di ba? De-destroy niya yung friend mo or yung pangalan mo. Ime-mess niya yung buhay mo. Amen. Pero alam nyo ba na mahal ng Lord ang table? Pero wag nyo kakalimutan that even snake love the table too. Kaya kung makikita natin yung cross, 'di ba? Yung cross po hindi po doon natapos ang sacrifice ng Panginoon sa krus. Hindi niya po doon ginawa. Amen? Yung sakripisyo. Ginawa ng Panginoon ang sacrifice in the upper room where is the covenant was done. Amen? Do you have idea? Sa Father Altar po. Amen? Pinako yung kasalanan sa krus. Amen? Pero si Jesus humarap sa Father Altar, sa table pa rin po. Ginanap ang pakikipag-covenant ni Jesus sa kanyang Ama. It is the table. Sa altar ng Ama, na Ama, it is finished. Natapos ko na po yung pinagagawa mo sa akin. Hindi po natapos yung ginawa ng Panginoon sa krus. Kung hindi, pagkatapos nun, di ba po, umakyat siya sa langit, hindi pa nga siya nagpa-touch kay Magdalena di ba? Umakyat siya sa langit para makipag-deal sa Panginoong Ama na natapos niya na yung kanyang gagawin. Pero yung iba sa atin, we don't understand. Hindi pa rin natin naiintindihan itong ginawa ng Panginoon sa atin. Si Jesus po, hindi siya kumain sa KFC, hindi siya kumain sa Jollibee, hindi rin siya kumain sa McDonald's. Amen? Hindi rin siya pumunta sa corner, sa kanto para kumain. He set a table. And from that place, yung table na yon, He established kung ano yung na-enjoy mo ngayon at na-enjoy ko. Hallelujah. The covenant was not done at the cross. Hindi po sa cross. At the cross where the atonement was done. Yung pag-aalay ang ginawa sa cross para sa kasalanan natin. Amen? Yun yung ginawa ng Panginoon sa krus. But it was the table that Jesus joined Himself to you and to me, not at the cross. It is where you drank His blood and where you ate. Sabi ni Lord, this is the remembrance of me. Ate Meds, pabasa nga po. Matthew 26:26 hanggang 28. Hanggang 28 po muna. Matthew 26, hanggang 28 po. 26. Matthew 26,
26-28. Sabi po dito, habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin, ito ang aking katawan. Pagkatapos, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos, at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Amen. Amen. Diba? Hindi sa cross, not the cross. Before he come to the cross, nag-gathered muna siya ng mga disciple. Ginathered niya yung disciple. Amen? Para gawin yung covenant na yon. At sabi niya pa nga, may verse na, alalahanin niyo ako sa kaparaanang ito. Kaya tayo nagko-communion. Amen? Diba? Pag nagko-communion, yun yung sinasabi ng mga pastor pag kumakain tayo ng breaking bread. Amen? So, napakahalaga po ng table. Amen? Kaya nga, even sa table, hallelujah, sinabi din ng Bible na dinidil natin, even the people who are evil to you, Ate Meds. Even the people evil to you, Ate Rowena. Hallelujah. Praise God. Sabi ng Panginoon, pinapaunawa sa atin ng Panginoon that those who are fighting against you, don't fight them. Sabi ng Panginoon sa atin, pinaalalahanan niya tayo doon, di ba? Huwag kang makipag-away sa kanila, just invite them. Tama? Di ba? Ayaw ng Lord na makipaglaban tayo sa kanila. Ang gusto niya, i-invite mo sila. Pabasa nga po, Roman 12:20. Anyone po? Roman 12:20 at Proverbs 25:22. Amen. Sabi po dito, Romans 12:20, sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo, kung nauuhaw, painumin mo, sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Amen. Glory to God po. Amen. Amen. Almost sa Proverbs 25:22, ganun din po yung sinasabi doon. That para po malaman ninyo kung ano po sa Proverbs 25:22, para malaman nyo na biblical po yung sinasabi ko. Even ang kaaway natin, no? Invite them, sabi ng Panginoon. Sa Psalm 23:4-5 din, sinabi ng Panginoon, di ba? I prepared a table in front of your enemy. Di ba? Kasama natin sila sa table. Saan pa rin po ginanap? Sa table pa rin. Di ba? Saan mo pinapakain yung kaaway? Sa table pa rin. Feed them. Give them glass of water. Di ba? Sabi sa Proverbs yun eh. Bigyan mo sila ng tubig, bigyan mo rin sila ng kakainin. Because table, Ate Meds, table, Tita Annalisa, table, Ate Jenna, table, Pastora Mary Lou, is a place of judgment also. It is the table. Amen? Even dito sa mundo, yung attorney, yung judge, saan ako po? Sa table pa rin, Ate Jolly. Diba? Order of the court! Order of the court! Amen? Sa table. Because table is judgment also. Kaya even yung mga enemy natin. Kaya nga, pag sinasabi natin sa enemy natin, nahanap nyo na po ba? Proverbs 25:22? Pag sinabi natin na sa kanila na, halika, kain ka. Uh-oh. Diba? Parang ganun, bakit to ganito? Diba? Ba't ako pinapakain nito? Amen? Pabasa nga po, Proverbs 25:22. Amen. Sa gayon, mailalagay mo siya sa kahihiyan at tatanggap ka pa ng gantimpala mula kay Yahweh. Proverbs 25:22 po. Amen. Tungkol po yun sa kaaway. Dito ine-emphasize that the power of kindness and forgiveness, diba, toward your enemies.
Dito parang sinasuggest ng Panginoon para sa atin na i-treat daw sila, yung mga kaaway natin, with generosity and compassion can lead them to feel shame and regret. Pagsisisihan nila yung ginawa nila sa'yo. Mahihiya sila sa ginawa nila sa'yo, kaya para silang binubuhusan ng malamig na tubig sa ulo kapag tinatrato mo sila ng mabuti pa rin sa kabila ng ginagawa nila sa'yo. Because gusto ng Panginoon na ma-feel ng enemy mo sa harapan niya, ma-confronted siya sa harapan with unexpected kindness. Amen? Kaya si Judas, tingnan nyo, nasa harap din ng kainan ni Jesus Christ. Sinama niya sa gathering si Jesus Christ. Amen? Kaya even sa Psalm 23:5 sinabi doon, I prepare the table. You prepare a table for my enemy also. 'Di ba? Sa harap ng enemy mo. Kasi gusto ipakita ng Panginoon na magtatagumpay ka sa harap ng enemy mo. Hindi niya tatanggalin, 'di ba? Ipapakita niya. Shh, I'm speaking. Okay? You don't preach with me. Okay? So, dun po, i-confront po sila. Gusto ng Panginoon na makaharap pati kaaway mo para ipakita nila. Para maipakita ng Panginoon that He is above all and you have divine protection na nagmumula sa Diyos. Amen? Sa paraan na ganon, para mo din silang nilalagay sa posisyon kung saan parang hindi sila, yung babalik sila sa'yo at uupo sa table na yon para mag-repent. Para magsisi sa mga ginawa nila sa'yo. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. I'm bringing you to spiritually po. Ito yung spiritual battle na gustong gawin sa atin, na gustong mangyari ng Panginoon sa atin. Na po, kaya kapag binibigyan tayo ng Panginoon ng greatest deliverance, even noon, di ba? Binigyan niya ng greatest deliverance yung mga tao noon sa Exodus. Kung matatandaan niyo po, anong sabi ng Panginoon? Gather together, sabi niya. Pumatay kayo ng lamb, sabi niya. Ipahid ninyo ang dugo, di ba? Sa mga pintuan ninyo, sa mga footstep ng pintuan ninyo. Iluto ang lamb. Kumain kayo at i-enjoy ninyo yung deliverance. Di ba? Dahil i-deliver niya yung mga kaaway ng Panginoon. In-emphasize ko lang po, pero makikita niyo yun sa Exodus 12:7. Sa lahat nagte-take down note po. Makikita niyo doon yun. Na dahil gusto ng Panginoon, mag-celebrate tayo kung paano tayong dinideliver ng Panginoon na kahit may nangyayari sa paligid natin, we are safe. Because of the blood. Amen? Tapos, nagse-celebrate tayo sa table, kumakain tayo sa table, na nag-e-enjoy tayo kasama yung mga mahal natin sa buhay. Amen? Hindi sinabi sa kanila noon, mag-prayer and fasting kayo. No, ang sabi sa kanila, ng Panginoon, inanda sila ng table, kumain kayo. Pagkapahid nyo ng dugo, iluto nyo yung lamb, kumain kayo sama-sama. Diba? At darating yung mga anghel ng na papatay dun sa mga And even yung mga apostol, diba po? Nag-fast sila as to say, para masabi po na bago sila mag-take. Amen? Sa Lord's table. Shh. Sa Lord's table po, bago sila mag-partake sa Lord's table, sabi doon, siguraduhin nyo na puro. Di ba? Tuwing kakain tayo. Kaya sa New Testament, sabi yung iba nagkakaroon ng sakit. Di ba po? Kasi kumakain sila ng hindi pure yung puso. Kaya nga po, pag magpapartake tayo ng bread, di ba po, hindi kakainin muna yung bread bago humingi ng tawad. Baligtad. Humingi muna ng tawad bago kumain ng bread. Amen? Ganun po yung tama. 'Di ba? Ihain muna natin sarili natin na malinis sa harap ng Panginoon. Magsisi muna tayo sa lahat ng kasalanan natin bago po tayo magpartake. Amen? Kasi kung hindi, baka ito yung maging place ng curse sa buhay natin o magbigay ng sakit sa atin. Kasi bakit? Because we didn't respect the table. Amen? Kaya napakahalaga po ng paghahain. Even ang ating katawan, kailangan, di ba, ganap, banal, at kasiyasiya sa harap ng Diyos. Sabi nga, ihain natin ang sarili nating banal. Humihingi tayo ng tawad. Kaya yung iba, hindi pa rin nila ito naintindihan. Because they didn't know the power of the table. Hallelujah. The Lord Jesus po,
is at the table. Ito yung same place kung saan yung new covenant was being settled. Ito yung same place, amen? Kahit yung demon na umenter kay Judas, pinaupo niya sa table. Kaya ito po yung nire-remind sa atin ng Panginoon. Sabi niya doon sa salita niya, do not wrestle against flesh and blood. Pero minsan, humihinto lang tayo sa salita na yun. Diba? Nakakalimutan natin yung salita na, but against, sabi niya, the principalities and power. Diba? Pag sinabing wrestle means, diba, yung napaka-close up mo sa kaaway. Huwag daw tayong maki-wrestle ng close sa kanila, masyado tayong close sa kanila. Alam niyo, di ba ang wrestling, yung nakadikit ka sa kaaway mo, nakikipag-wrestling ka ng face-to-face, yung pinupush mo siya, ibig sabihin, nakalapit ka, nakikipag-wrestling ka ng malapit sa kanila. Sabi ng Panginoon, do not. Huwag mong gawin yon. Di ba? Do not wrestle against flesh and blood, but against principalities and power. Amen? Kaya si Jesus po, when Jesus came, hindi siya nakipag-wrestling sa kahit sino. Hindi siya nakipag-away o nakipagsuntukan sa kanto o nakipagbugbugan. But Jesus sat. Umupo si Jesus at umupo siya sa judgment seat. Amen? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Kaya anong sabi niya po? Sa Psalm 23, verse 5, there is a table na po that God has set for you and for me. Pabasa nga po sa Tagalog. Psalm 23, verse 5 po. Awit 23 verse 5, sabi po dito, ipinaghahandaan ko ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo langis ay ibinubuo mo, sa aking saro pagpapalay lubos-lubos. Amen. Amen. Di ba? Makikita ng kaaway mo. Pine-prepare ng Panginoon yung table para sa'yo sa presensya ng mga kaaway mo. Hallelujah. Ina-anoint, no? Makikita nila, ine-elevate ka ng Panginoon. Tinataas ka, ina-appoint ka ng Panginoon sa harapan nila. Ipapakita ng Diyos yun sa kanila. Kasi He set the table. Amen? At everyone is invited, not only the righteous. Even ang enemy mo, iniimbita ng Panginoon para makita nila. Diba? Para maparangalan ka. Hallelujah. Sa harapan ng mga kaaway mo. Purihin ng Panginoon. Dito po ako magtatapos sa Matthew 26, verse 29 po. Matthew 26, verse 29. 26. Tayo 26. Sige po, Ate Brand, yung may katarungan, yung makapangyarihang pagbasa. Kasi powerful yan. Powerful yung verse na yan. Nakaano pala ako, Mateo 26, 29, okay. May, hinahanap ko nga. Dito, sabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito, nakasalo ninyo sa kaharian ng Diyos. Amen. Praise the Lord. So, darating po, So, tayo po ay makakasama ulit natin ng Panginoon. Mula nung araw na yon, hindi na daw po siya iinom. But sabi niya, when I drink it, new with you in my Father's kingdom. Yung susunod na pag-inom po sa Father's kingdom, mga kapatid. Saan po? Sa table pa rin. Dahil may hinain na table sa atin ang Panginoon. Kaya, this is the importance of table, mga kapatid. Lahat ng mga conversation, lahat ng mga importanteng conversation, even marriage contract, even mga pagpipirma sa lahat ng mga bagay, everything na important ginagawa sa table. That is the importance. And this is the most important table na naghihintay para sa iyo at para sa akin. Na pinarepair ng Panginoon hanggang magkita muli tayo kasama ng Panginoon. Kaya nawa po, lahat tayo manabik po sa table na prepare ng Panginoon para muling magkasalo-salo tayo
sa Father's Kingdom. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Ama. Salamat po, O Diyos, sa revelation, yung divine revelation na patuloy mong pinangungusap sa bawat isa sa amin, Ama, na makita namin ang halaga ng dining table sa tahanan, kung bakit lahat ng tahanan ay may dining table. Makita namin ang importansya, Panginoon, ng lamesa, kung saan nabubuo, Panginoon, ang union ng buong pamilya, kung saan naiipon, Panginoon Lord, ang pagmamahalan, ang connection, ang pagkakaisa, ang kapayapaan, even ang mga gulo dinidil, Panginoon, sa table. Lord, patuloy niyo pong pagpalain ang aking mga kapatid. Patuloy nawa, Panginoon Lord, magkaroon ng intimacy ang bawat isa sa panahon na kinakatagpo kanila sa kanilang mga lamesa. Na makita kanila, na makilala ka pa nila, Panginoon, ang bawat isa sa amin, na patuloy kang nangungusap sa tuwing kasama at kaharap ka namin sa table, Ama. Na matutunan naming ayaing kumain ka kasama ng banal na spirito, na binabasbasa ng aming mga pagkain sa tuwing kumakain kami sa table, Panginoon. Na sa panahon, Panginoon Lord, na nagsasalo-salo kami kasama ng pamilya, Lord, makasalo ka rin namin sa pamamagitan ng aming mga panalangin at hindi, Panginoon, sa paglilitrato sa mga pagkain na hinahain sa lamesa, kundi magpasalamat kami dahil yung grace mo, Panginoon Lord, at pagtitipon-tipon sa pamilya namin, sa fellowship, even sa church, sa tahanan, sa labas, sa restaurant, sa kahit saang celebration, Ama. Magpasalamat kami dahil nakita namin yung grace mo, yung power mo, yung love mo sa tuwing nakikipag-connect kami sa mga tao sa paligid namin and even sa aming mga kaaway, O God. Salamat sa mensaheng ito, Panginoon, na minulat mo at binuksan mo ang puso at isip namin. The importance of table, Ama, is the intimacy. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos. Back to you, Ate Pem.